Dito tayo dumaan kanina. Dito tayo. Pero siguro, ay tayo, pakita ko sa inyo dito. Magandang tapakan ha. Sir Tyron, ilang taon ka na? I just turned 50. Oh? 50 last May. Matanda ba ako sa'yo? Ilan? If you- 51. Oh, alas, ano tayo? 71 ka? 70. 70. Kaya match na match pala yung ating mga era ha. Hindi naman masyadong madulas. Lagyan nyo ulit ng kahoy. Yung habakan. Karen, are you okay? You need help? Chris. Actually, bago siyang Ha? She has a new job now. Ah. She's the head of nagmumotor kasi kami eh. Mm-hmm. Si Karen now is the head of BMW motorcycle Oh, Philippines. I see. So hindi na siya farmer. Mm-hmm. Semi-farmer na lang siya. Diretso na po tayo doon sa taas. Mm-hmm. Dati ang ginawa ko dito sa mga bata sa labas, Mm. 50 pesos per sako ng basura. Kakuti na lang. I planted those. What? Diyan ako nagtanim. Nasili oh. Sile? Nagtanim ako dyan. Ang tiyaga nito, minsan kami, boss, yung nagdadamo siya Mm. 8 hours a day. Oh. Kami dati, trabaho talaga, manual. Manual kami dito, manual work. Nagga-grass cutter ako, mga 8 hours a day. Grabe. Ang effect sa amin pala, malaki. Hindi ko ini-expect na ganito kalaking effect ng bagyo. Rain lang yun. Yung, ang lakas. Ayun po, stainless B. Mm-hmm. Stainless B. Tapos, on this side, nandyan ho yung mga lakatan namin. Ito, puro lemon din ho dyan eh. Ilang years ba yung lemon bago mamalaklak, magbunga? Ano po to? Kasi, ito, baka mga 1 year mamumunga na ho yan. Ginawa din natin itong hagdan. Oo. Yeah. Ganda, no? Spalt lang na, Ano ho yan? Yung mga nag-road widening, Oo. yung kalat nila, binili namin. So, 1,500 per truck. No? Hindi ka na nga madudulas. Kasi dito madulas ang lupa eh. Ay, lalaki na ho ng lemon. No? Malapit na ho yan. Dito kami sa gabi. Magbo-bonfire. Kasi, naipit kami sa dalawang mountain. Ang itsura ho nito sa gabi, Oh, parang dome na puro malapit na stars. talaga. Hindi ka nanibago. Hindi ka nanibago. Saan? Living in the farm, from city life. Probinsyano at heart talaga ako. I always wanted to go back Oh. sa province. Eto si Katya. Mabait siya. Mabait siya. Mabait. Yan ang mga security namin, mga guards. They're canines. Mm. Kay Karen yan. Ito yung gumawa ng ng bahay na 1 month and a half. May kasama na siyang 2 tao, si Wawi. Tingnan yung house. 1 month and a half tayo, no? And then si June, nasa amin siya, ano pa? No, sir. 1994.
1994 pa siya sa family namin. Oo. Ito, ampong ko na to eh. Tupac. Ano ba? So we're trying. Henry. Tingnan ko na yung sign. So ito yung inaano ko. Dati to puro ano eh. Puro trees din to. Oo, puro yan. So ito yung mga dinadala kong halaman na baka sakaling Mm-mm. yung mga pamplantito, plantita. Sunflower. Alam mo yung house mo, parang yung mga, di ba sa States, yung mga walang kapitbahay ng mga farms. Off-grid. Wala kaming kuryente dito. Off-grid. Huh? Ano kami? Solar lights and then wala. This one is off-grid. Talagang Nice. indigenous materials lang. Pero ang ganda. Kasi dati akong contractor eh. So, na-program ko ng, ang estimate nga nila 6 months eh. Mm. Kami hindi ako papayag. Nakagawa ko ng mga 7 Starbucks na nagawa ko eh. Yung Starbucks sa sa SLEX, Oo. yung sa Caltex, Oo. ginawa ko yung 30 days. Well, yung loob, yung structure is there. Oo. Yung Cebu, ganun din, 35 days. Wow. Ang mga stores na ginagawa ko dati, yung sa mga Cinderella, Oshkosh, 8 days. Pero ano ba talagang profession mo? Ano as a freight forwarder. Talaga? Tapos yung stepfather ko kasi is architect. I wanted to take up architecture. Sabi niya, it's so competitive. Find a different So, ang ginawa ko, bucket list ko to. Tapos meron siya dating parang sash factory. Oo. So, 2013, I started doing construction kasi ang ganda ng economy. Mm. Parang you can invest here, invest there. It will prosper. So, there. In span of 4 years in construction, I was able to build 400, 300 stores. Wow. I think more than my stepdad. Kaya lang sa kanya, mga bahay. Nag-focus ako sa store eh. Actually, dito malalaki na yung saging namin. Pwede natin pasyalan dito yung mga unang tanim namin. Mhm. Here is ito yung namin eh. Ito yung unang-una namin. Kasi kailangan namin ng pagkain ng stingless bee. Ito yung skill talaga na gusto ko matutunan. Mm. Nung umikot kami dito, Oh. yung katiwala namin, ang galing niya eh. Bilis. So yan, lahat ng kami ng bago. Ito na yung mga saging namin na Malalaki na. Ay, may depende sa sa araw. Sa araw. Sana nakakapanghinayang putulin yung mga puno minsan. Tapos doon sa likod, yun yung malalaking kalamansi. Yung siguro ready na mamungayan in 3 months. Hey, Katya. Sese ng mga aso dito. Kaya kilala namin. Diyan ako gumagawa ng swimming pool na May dyan eh. Tinan mo yung fern. As big as a house. Mm-mm. Ano yan? Daan-daan kong nila-landscape. Para pag may bisitang katulad. Ang ganda dito sa gabi. The stars are nearer, gano'n. Ayokong i-develop lahat. I would like to leave that as Parang forest. Forest. It's Correct. nagdadagdag pa nga ako ng mga trees. Ano, sir? Welcome to our you can bring your welcome to our humble home. Ganda. Coffee, boss. I don't coffee. You don't Hindi, gusto ko pero hindi kaya ng sigmura ko. acidic. Oo. Dapat ganito rin ang bahay dun sa... Kaya gusto ko ipakita sa iyo. Oo. Doon tayo mo.
alam mo, si Wawi yung gumagawa, ang gusto niya, yung kahoy na diretso. Sabi ko, wag mong lagyan. Sabi ko, pumutol ka lang na kahoy dyan na ano, yung mas baliko, mas gusto ko. And nagdala ako ng mga ganito, mukhang lumiit. Kaya pina-extend ko ngayon ito. Mm-mm. Pero parang view deck na lang. Mm-mm. Ayun o, ano yan eh, nilalakihan ko yan yung gagawin naming swimming, parang natural swimming pool, yan, water yan. Ayun o, nakita mo yung tubig. Mm-mm. Parang mini dam. Yes, lalakihan ko yan para maging natural pool. Mm-mm. So, gaano kalayo yung real na seashore dito? 20 minutes away. 20 lang. Yung surfing ano nila. Mhm. Thank you. Thank you. I don't know kung nare-realize nyo na yung effect nyo doon sa mga tao. Katulad sa akin. O, hindi tayo susuko. Kasi may napanood kaming episode, hindi sila sumuko eh. You know, like, yung bang... It's inspiring. That's actually the perfect word. It's it's inspiring. And farming is not hindi madali. Hindi talaga madali. So para bang pero I think yung ang maganda is yung you produce food for people. You produce food. I think that's also a source of good karma. Yeah. And it's a very noble profession, and I'm hoping that I can also inspire other na kasi yung mga farmers kailangan din talaga ng tulong, boss eh. Correct. Imagine tayo, nag-uusap tayo, yung binibigay mo sa akin, and I've been in corporate world for how many years? Oo. And here I am dito sa vegetable na nangangapa. Kumbaga, yung imagine yung ibang farmers natin na Oo. siguro yung isang namin hindi rin kami tumigil na makakuha ng magaling talaga na magtuturo sa amin. So we're more confident, boss, na yeah. So yun, ang dami kong natututunan, and I never thought na tong pagdating ko sa age na to, and there's a lot of wisdom. Learning pa. Oh. Kumbaga, tingin ko, yan ang makakapagpabata sa atin. Tama-tama magkaising edad tayo. Tsaka sa corporate kasi yung kausap mo doon, ibang level nung sa farming, ibang kausap mo eh. Iba sa corporate. Sa corporate kasi parang, di ba, mas professional, sabihin natin. Usapan, ganyan. Iba ang pag-ipag-deal sa traders, sa farmers, iba. Boss, one time, nasa Binyan ako, sa palengke ako ng Binyan. Naghahanap ako ng mababaksakan. So, may kababata ako, kalaro ko sa basketball. O sige, tuturo kita doon, ganyan. Kahit pa paano, may naabot naman ako magandang posisyon sa corporate, So, pupunta ka doon, angkas ako sa motor. Tapos, punta ka doon, kasama ko doon, angkas ka sa motor. So, iniisip ko, paano kaya yung mga counterpart, ibang presidente ng kumpanya, general manager, ganyan, CEO na. Sabi ko, parang ako lang yata kayang gumawa nito. Like, dahil magbebenta ako ng sili sa gabi, angkas ako sa motor. Ihahatid kita doon sa kontak ko dito. Tapos pagpunta mo doon, sabi ko, hindi ko masasabing humbling experience, pero masasabi ko it's siguro yun ang pinaka ko sa buhay ko, boss yung humility ba, yung wala kasi akong pakialam if I'll do yung manual work or siguro ganun ako napalaki nung ko, sipag kasi yung mother ko so para bang, and also, parang ako, I got nothing to prove. Parang pakiramdam ko sa buhay ko na, parang, I'll just do manual work if I want to do manual work. And I don't, kasi, minsan, dala-dala ko yung sinubukan ko yung jeep namin.
Isa sumasakay. Para bang, I wonder how, halimbawa yung mga kliyente ko sa corporate world, pag nakita nila ako. Pag nakita ka. Pero, I really believe that, parang, it's staying grounded and all. I think, tsaka makakatulong ka sa mga ibang tao. I think that's a big fulfillment na hindi, I don't think yung any money can buy. You know, like, actually, minsan kahit wala kaming kinikita dito, pagka nakikita ko sila, alam ko ang hirap nila. Bibili lang kami isla sa, ihaw lang kami dyan. Minsan naglitsyo pa nga kami dito kasi may mga tiga Cebu dito eh. Just to celebrate. And, I think that is, yun yung aming magiging different, yung pagiging iba sa mga ibang farm. Because like here, ako, kahit meron na akong dating sa mga sariling negosyo, mga ganyan, never ko talaga iniisip na may-ari ako eh. So, kung ano yung ginagawa nila, yun ang gagawin ko. Kung ano yung kinakain nila, yun ang kakainin ko. And I hope they realize then, no, na so, katulad nyo, boss, gusto ko rin ng good karma eh. Because you're an inspiration, boss, no? So, like what Karen said, sana makatulong din kami. Lulukoy na naman ako ng mga anak ko. Pag may mga ganitong words, hindi sila, parang, pag kinakwento ko, ayaw nang maniwala. At least there's proof. Actually, nung pinapanood ko nung isang gabi yung yung 8th year anniversary, So, 8th year anniversary nyo, yung relationship nyo inside, no? Yung the family. That's another, sabi ko nga kasi tutulog si Karen, sabi ko, alam mo, when you do things, that's why you have a happy family. That's why you have a very happy family. Kaya nga I was looking for, pero sana boss, makabalik kayo dito. Ay, meron nga pala ako ibibigay sa'yo. Yeah, it's right there. So, aside from lahat ng ginagawa ko, ako Painting din. artist na talaga. So, this is my gift, 8th year anniversary gift para sa iyo, Sir Buddy, and sa Agribusiness Southworks. So, ang inspiration ko dito is yung bago niyong farm. So, coming from this is the ground and all. And all sunny. All future is bright. Future is bright. And then this is your citronella. This is your citronella in abstract form. And parang ang sa akin, this is where you start going up. But because of your good karma and your for inspiring people, it makes your future really bright. That will shine on your your citronella, and will give more blessings to your family and at the same time to other farmers. So, please accept my Thank you. No, Vlad. So, First, thank you. you're welcome. At hindi ko alam paano mag-react. Hindi kasi sabi ko 8th year anniversary niya, hindi naman ako nakapagpadala ng magkain or cake or whatever. So it's something that I can Thank you. There are some of the arts also na ito ginawa ko Sige. ito para Baba ka lang muna. So these are the other abstract talaga ako abstract. So that is really my marami na rin ako. Siguro mga 100 I've sold already, 140 paintings, 150. Talaga? Yeah. Nice. Our house at home is filled with all of the paintings. Of course with my artist friends and rin, but mostly mine. Katya! Ito talaga yung gusto kong buhay. This is the
life that I really want. Kumbaga, I'm living the dream, you know. Hindi ako mahilig sa ano yung Labas. ito, this is me. Oo. Ito mga scrap yan ng mga dinimolish ng mga kaibigan ko na mga tindahan. So, being a contractor, ay alam ko linisin yan. Kaya puro salamin eh. Puro yan, puro refurbish yan. Kamay lang. Galing ah. Tingnan mo dito, sir, yung ano mo. Iba ang perspective when you see it from afar. Oo. Pag pumunta ka sa kabila, sa side, iba ho yan. Pero makikita mo yung depth yan. Ganda. Tsaka kulay niya yan. That's your color. Oo nga. That's your color. Yeah. Pero even si Karen, yung sinabi niyang word, that's really inspiring. Ganun ho talaga kayo sa ano. That's our slogan. Ano po? Instruct, inspire, succeed. Saan nakalagay yun? Hindi ko na, It's there. Hindi mo nakikita? hindi ko nakikita yun. Ah, okay. Instruct, kaya maraming instruction video. Ah, okay. Inspire, kaya maraming success stories. Oh. And succeed, kaya pinipilit namin i-link yung farmers sa market. Alam nyo, it's also an art, no? The way I explain to you my art is like the way you explain your art, because that's an art. Yes, it's an art. The quality in construction kasi is very subjective. So, imagine an architect, magdo-drawing. Nagkakamali pa ng scale ng ano. So, sa construction, yan na yan. Mas prone ka sa mali. May kliyente na hindi masyado maselang, pero most of the time, yung mata nila, para bang biglang, hindi pwede to, hindi pwede to. Ayoko dito. So, ang gagawin nila, mag-change order. Gigibain mo to, babaguhin mo. And 90% of the time, they don't want to pay for it. Hindi, pinapalitan lang namin. Samantalang, you already made it, you bought the materials. So, para sa akin, not worth the stress. While we are very competitive, we're very ganyan, kaya lang, it's very, very tiring. And, so, at that time, medyo humihina na yung economy. 2016 was already, So, ang bucket list ko doon, sabi ko, when I started, pag nakabuo na ako, pagtayo na ako ng Starbucks, tapos na ako. Talaga. Nakabuo ako ng 6. So, nung sabi ko, I think I have to focus on my main business, which is the freight forwarding, yung aming So, and then nagkaroon ako ng partner overseas. Sabi niya, I want you to focus on this particular company. And I think yun ang future ng freight forwarding company, like developing countries. Yung multinational dominates. And naiipit yung mga local companies. So that's one of my gamble too, na but the system is really iba. Alam mo yung mga sa Pilipino, okay na to, acceptable. Then it's not acceptable in Singapore, in Taiwan, in ano. And then you realize why the Philippines is lagging behind. Parang ganun pala kasi yung mga okay na sa atin, sa kanila, they will tell you, hindi okay. You have to change your people. You have to. Because, hindi ka makaka sa quality. So, that's also very stressful. And then sabi ko nga, pag sa farm, mawawala yung stress. But, the funny part is, yung fulfillment mo, pag nakita mo na yung tinanim mo, is iba rin po. And, ang sarap ng pakiramdam
Itong sili na to, boss, malapit na namin to ma-perfect. Ako, you know, in the short span of time na ano namin, tsaka makulit ako eh. Isa mo kanila eh. Mm. Gabi-gabi, pag nandito ako, alam mo, Sabado gabi, magkukwentuhan kami. Iinom. Hindi naman ako masyadong iinom. So, makikita ko yung, maririnig ko yung gripings nila, yung, you know, yung, pero nabisto na nila ako. Kasi nung nakita nila yung whiskey ko, boss, 1 month and a half na yan, hindi mo pa naubos. So, mamaya, boss, meron akong dalang wine dyan mamaya. Sarap dito mag-wine, mag-ano. Bumababa dito yung ulap. Tapos, Talaga? parang gumaganon. Like, it's a different feeling. I think, yung weather nyo sa Tanay. Same. Same. Pero parang mas high elevation pa kami. Yes. Ang galing, no? Off-grid talaga, no? Ha? Off-grid. Talaga. Aha. Pero at least kita natin yung ano ngayon, yung mga kulisap, yung fireflies. Si ano, aside from security, land prep, pero is learning already yung kung ano yung ginagawa namin. Kasi dito, ang prinsipyo namin, boss, walang bida. Oo. So everybody, kailangan alam yung ginagawa. So, kung ano yung alam ni Mike, dapat i-share niya. Kung alam ni Chris. Tapos yun nga, ang kultura namin dito, sana maging masaya kami. So, pag tulad ngayon, Sabado ng gabi, we try to have a picnic. Basta may birthday sa amin, sigurado yan, may konting salo-salo. First time to, ha? Sa agribusiness. Itong ganitong gabi na Oo. Sir Tyron, Ay. and Ma'am Karen. Hello. Pakilagyan mo ng wine si Si Brother Mike. Mike. Tama po ba? Yes po. Si Kuya Jun. Si Wawi yan, si Wawi. Sorry. Siya yung gumawa nung Kaya pagka magpapagawa ka ng ng bahay, kaya siguro niyan mga 18 days. Concrete na yun, sir. Ganito yung pagkain ng hotdog dito, yung may malaking... Steak. Pakita mo nga, sir. Ayan. So ito si Jun. Ayan, si Sir Jun the Veggie Man. So, nag-meet kayo ni Mike, the Vegeman? Actually hindi, true friends, yung isang friend niya si Buddy from Sacrex and yung isa sa nagsimula nung si Tony Cortez. One of the guys who started yung Farm Ready ng East West. Kasi I always want to hear from the best. Yung bang parang para ma-eliminate mo na yung period of learning curve. Kung makausap mo yung mga magagaling, parang to learn more, learn from the best. So kanina, yung dami ho naming natutunan dun sa usapan natin. Kasi marketing is, yun talaga ho yung kulang namin. Like, yung as you said, may mafia doon sa baba. yes. Doon sa trading post. Yes. Kailangan maintindihan mo yan. So, para bang the idea sa akin, yung base doon sa pag-uusap natin, yung aside from producing the quality sili, yung mga veggies na namin is it's really the marketing, yung paano ko makikilala. Pero ang natutunan namin sa sa agribusiness, how it works today, yung today, maging aware ka sa market. Hindi lang dun sa Quezon, hindi lang yan.
So, ang laki nung natutunan namin kasi kami sometimes we get frustrated. Halimbawa, yung paghihirap namin sa pag-ano ng sili, paano namin pinalakihan, paano namin iniwasan yung mga pest na ganito. And then, ang market price is 70, baksakan price is 40, tapos kukunin sa amin ng 25 pesos. So, it's so frustrating. And then, biglang mapapanood namin yung mga shows ninyo na yung farmers na huwag kayong susuko, huwag kayong ganito. So, napakalaking bagay yun nung ano, yung knowledge, yung today na na-gain namin as farmers, as a new farm. So, para bang tsaka ang dami namin nalamang secret nyo. Kasi palagi kami nagtataka, bakit ba hindi kami naiinip pagka nanonood kami ng Agribusiness How It Works ng 50 minutes. First episode, no? Normal vlog, 7 minutes, 8 minutes, you know. Like what I said, I don't know, you consider it like vlog or whatever, but it's really a very always an intelligent content, boss, na I'm sure it's not just us na maraming natututunan. And we are so privileged and honored na to have you here in our in Grace Forest Farm. Kasi palagi kaming nag-iisip, bakit ang sarap ng usapan nila? Bakit, And then, sabi ko, bakit kaya ganun? Bakit kaya ang gaganda ng question niya? And then all of a sudden, yung conversation will last 50 minutes, 1 hour plus. And then parang may series, and then episode 1, episode 2, and then you're looking forward to the next episode. And the next episode na palagi namin naririnig is, okay, eto makinig na kayo. Ito na yung dapat yung gayahin or kopyahin or pag-aralan. Because this one is like, yung first is like parang, okay, pag-uusapan natin yan, what's wrong, what's right. And then meron po kayong inputs. And then the second part is, okay, learn from this. This is already the, So, we were looking forward na magkaroon ng opportunity na makausap kayo in person because, kumbaga, yung the mystery behind the agribusiness, how it works. Marlon is very inspiring. Ako, yung knowledge niya, tsaka yung confidence niya, yung paghawak niya pa lang ng seedling niya, how confident he is, tapos yung paano niya alagaan yung kamatis. That's I think one of the most talented young farmer that we have now. May mga nag-message na, can I get the contact details of Marlon because I want to donate cash. May mga ganun. Hindi ko lang, binigay ko lang yung number niya, pero hindi ko na tanong kung nag-proceed ba. Kaya, Wow. may mga ganun. Siguro, boss, that says it all, no? Like yung pinag-usapan natin kanina dun sa bahay na your audience is unique in the sense that they're not looking for the new trend, yung genuine content na so siguro yung mga yun, if they're capable of giving, it means they're successful people. They share your advocacy, boss. There's another one nga, sabi niya, I know you can't afford to buy shoes, but lagi ka naka-chanelas, I'll give you shoes. Para pag umaakit ka sa bundok, protected ka. Pero hindi, boss, walang tatalo doon sa episode mo nung yun ang hangabayo ka. Scary naman kasi talaga. Oo. It's my first. And then all of a sudden, Oo. yeah, that's definitely. Pero si Ma'am Cathy, very confident. Hi. Ang dami mo naming natututunan sa yung sa show. Also, some people think that
pag may pera ka, madali mag-farm. Common mistake yan eh. I think that's siguro, you can get away in 1 month, 2 months, 3 months. Pero pag dumating na sa yung pest, yung weather and everything, not only that, grow ka ng grow, tapos pagka-grow ng ano mo, hindi mo lang kung saan dadalhin yung produce. So because of your episodes, para bang, kailangan namin pag-aralan to. Papaisip ka. Yung bang, parang, it's not all about how much money you can spend, but, and then, there's no shortcut. There's really no shortcut in farming. But one thing for sure, this is a very honorable, a very honorable. Nahihiya na ako. I'm not used to it. Ano na tayo direct, maano tayo eh. Tumitiklop na tayo sa hiya eh. Yung yun nga yung kanina yung pinag-uusapan natin, how yung akala nung farmers baliwala yung ginagawa nila. So, but ang ganda nung yung platform nyo na para masabi sa kanila na just being a farmer is already honorable. Ako, boss, it's my honor badge and to be called a farmer. And then the more na naghihirap ako, the more na I'm proud to be called a farmer. Kasi naramdaman ko yung hirap eh. Like how it is to mag grass cutter ka ng 8 oras, 9 oras sa isang araw, sakit ang katawan mo. And I don't do that every day, lalo na yung mga farmers. Para bang boss para bang they don't understand yung value nila sa society. And then nasa inyo yata yung susi para yung mga farmers to become more successful. Kung mapapanood lang to ng mga farmers, yung saan mo dadalhin yung products mo? Saan mo yung dadalhin yan? Kasi most of the time, there are people really making profit out of this. Correct. And definitely not the farmers. Exactly. Well, I started from the ground as a messenger, as a secretary. I became a manager, I opened my own business in pero with regards to farming, hirapan ako eh. Boss, napunta ako pagkatapos namin mag-ani ng Biyernes ng hapon o Sabado. Madaling araw, napunta kami sa palengke ng Binyan, pipila kami para ibenta yung Produce. pechay, talong, kamatis. And sometimes you get frustrated. Hindi nila kukunin. Parang, boss, I've been in the freight forwarding business ganyan for a long time, but imagine yung farmers ko natin na walang experience sa business. So boss, I think the agribusiness, how it works is can do a lot, yung breakthrough po ng farmers. So Pero alam mo, paano makuha yung mga may pwesto sa palengke, ang style, bigay mo yung item in the morning, balikan mo siya in the afternoon for the payment. okay. Pag cash na COD, hesitant yan. Pero kung ibibigay mo ng morning, balikan na lang kita mamayang hapon. Kukunin niya yan. Pero then, pag nagbuo mo naman yung cycle, halos ganun naman eh. Parang namungunan ka lang ng isang delivery. Yung second delivery mo, babayaran niya yung dati. Hindi mo siya bibigyan ng hindi niya babayaran yung dati. Ang thinking niya, babayaran ko to kasi nabenta ko na. Okay. But itong i-deliver niya, hindi ko babayaran kasi ibebenta ko pa. Pero in effect, di ba, parang nampondo ko lang ng una, na once. Yeah. Parang everyday, parang kinukolekta mo rin yon. Puhunan mo na.
Pero doon ba talaga ang magandang dala? Sa ano po? Sa, like, it's it in the, ano talaga? Well, depende doon sa ano mo, doon sa the business model that you want. Kasi nga, two things. Kung gusto mo ng isahan lang kausap mo, you go to the bagsakan. Okay. O, well, applicable yon bagsakan, kung sobrang dami na ng produce mo. Okay. Mas malit yung price, pero dahil marami kang dinala, in effect, malaki rin yung kita mo, di ba? Mhm. Versus doon sa palengke, na ang isang stall sa palengke, ang malakas can get 20 kilos of eggplant. Okay. Ang malakas. Ang mahina, 2 kilos. So kung meron kang 100, 200 kilos of Kilos. eggplant, ilang stalls ang Kailangan mong bentahan. bentahan doon sa isang tindahan, isang palengke. Mhm. So ang dami mong kausap. Mhm. Pero, yun nga, kung alam mo yung tamang presyo, kagaya ng usapan natin kanina, Mhm. alam mo yung, dapat kikita ka na mas malaki doon, Mhm. doon sa ganong sistema. Mhm. Okay. So, marketing pa rin ba ng uli talaga, boss? Like, paano mo, ano yung... I-decide mo alin ang best for you. Ano yung mag-work for you. Magbaksa ka sa baksakan o magpunta ka sa mga palengke? Sa mga palengke. Si ano nga, if you're able to watch yung Kangkong episode, Oh, yung is this Cebu? ano? Cebu? Highland, yung Ah, ano, yeah, the no? Highland. Yung Highland Highland Kangkong. alam mo ang parang siguro ano lang, 1,000 square meter lang. oh. Yung backyard, considered backyard. Dinivide niya yon into plots na on a daily basis may harvest siya. On a daily basis may plant siya. Mag-plant siya. Direct seeding lahat. Aha. Walang transplanting. Diretso na lahat 'yon. Ganun siya, naka-divide into 30 days. Yung buong 1,000 square meter. Parang mga ano, no? Yung sa mga sa Amerika, no? Yung that's how they do it, eh. Excuse me, sa US. Isang plot, harvest niya ngayon. Yun ang ibebenta niya. And then, that same day, land prep, tomorrow, planting. Ganun. Wow. So, dahil yung hinarvest niya, let's say for example, 30 kilos lang. Di ba? May two options siya. Dadalhin niya sa palengke, hindi na sa Cebu. Sa palengke na lang sa town nila. Or, ilalako niya sa community. Napanood ko yan. Ilalako niya sa community. Pag mababa ang presyo sa market, hindi ko na idadalhin dyan. Ilakong ko na lang, pipilitin ko maubos sa community ko. During that day. Okay. Kinabukasan, balik siya ulit sa palengke, mataas ba presyo? Kung mataas, sige, bigyan kita. Kung mababa, akin na lang ulit. Lako ko na lang ulit. Ang galing, ano? Parang, saan nila, this is like yung mga pinapanood mo na mga shows na in the US, how they do it. And then, alam nyo na, no? Yung mga, is that from experience? Yung... Sa case ng Kangkong, siguro hindi. Nag-ano rin siya. Parang, by experience din. Hanggang na-discover niya yung best para sa kanya. Siguro hindi siya, siguro the key is, huwag ka sumuko. Oo. Parang, eto, siguro. May dream siya. Yeah. Diba? Ang dream niya, pag-aralin niya yung mga anak niya. Diba? Yung kwento nga niya, pumupunta siya sa city, nakatingin siya doon sa ng school. Parang nagdi-dream siya, sana mapag-aral ko yung mga anak ko dito. Niya, ganyan. And then sa Kangkong, napaaral niya yung mga Paaral anak niya doon. University of San Carlos, something like that. University of San Carlos. Napanood ko yun. So talaga... Perfect sa kanya. You don't need a big piece of land. Kahit small lang, basta productive. Tao, sorry. At wala silang tao, silang mag-asawa lang. Grabe, Silang dalawa lang. Paano nila naisip yun, no? Parang... Yung talaga.
they are able to do that because alam nila yung gagawin nila at alam nila yung dream nila. Yeah. Tapos kung anong meron lang sila. Yes. Minaximize nila kung anong meron lang sila. Talagang masipag din sila kasi everyday nagtatanim ka. Di ba? Pero alam mo, kumpara sa ginagawa ng mga farmers namin, mas mahirap. Alin yung... Yung ginagawa ng sa amin. Dito? Kasi malaki, marami. malaki. Tapos, meron ka pang yung failure mo nandun, yung pag nagkasakit ito, yung peste dito. Kaya ang question, ano po lalakihan mo ba farm mo o anong size ba ng farm? Perfect para kumita? Si Pidonson, di ba? Landed yon. Hundreds of hectares ang property nun. Pero nag-alat lang siya ng half hectare para sa kanya. Na doon siya mag-i-enjoy. Doon siya titira, parang ganyan. Pinagbebenta niya yung mga lupa niya. Wow. Diba? Pinagbebenta niya. Hindi niya kailangan daw. Hindi niya kailangan. At the end of the day, saan ka masaya? Oo. What makes you happy? So, sa amin to siguro yung kung ano po yung natutunan namin doon sa mga narinig namin based on yung experience nyo sa mga nakausap nyo mga farmers. I think one is we would like to stick with yung kung saan kami magaling sa sili. And then kalamansi. And then yung... Perfect mo na muna. Yeah, ipe-perfect namin. To yung magkaroon kami ng good quality. Yung talagang perfect quality na yung mataas yung standard. Siguro yung efficiency. Siguro, ang dami yung naming failures dito sa farm yung, well, not in quality, wala kaming failure. Kalimitan ng failure namin, pagkatapos naming pagandahin yung aming pechay, biglang murang-mura yung pechay sa bibilin. Talong, kamatis, magaganda yung produce namin, and then mahihirapan kami magbenta, and then yung overripe, that nasisira yung aming mga pananim. So now sa sili ho namin, we're looking forward na sana ito ho yung panahon namin na sabi nga ng mga magsasaka na maka-jackpot. Maka-jackpot. We're aiming na 30,000 hills for the end itong end ng September. September maka 30,000 hills ho kami. Kaya mong i-dispose lahat yan? Meron ho kaming options dahil nga meron akong tumatawag. Medyo nakikilala na po kasi siguro pag maganda ho yung sili mo. Produkto. Tapos wala ho kami shortcut. Kahit may opisina ako sa umaga, nagdi-deliver ako ng madaling araw. So nakikilala ko yung mga nasa palengke, nasa ganyan. So may tumatawag na sa amin. May nagtatampo na, ba't hindi raw kami nagdadala ng sili sa Canada? Dati hindi nila pinapansin. So, parang ito po yung so near and yet so far. Because next week, we'll have a good produce already. At maganda ang presyo ng sili. Sana tuloy-tuloy. Opo, ang akala po namin dati, basta sili magtanim ka. Pero ang hirap pala ho ng sili. Yung kailangan meticuloso ka. Kailangan yung gamit mong gagamitin. Kaya pala ho tumataas ang sili, hindi dahil trend or whatever. It's because Kukonti yung produce. kukunti ang produce dahil maraming namamatay na sili. Binagyo dito, binagyo dyan. So, siguro, sa daming dasal ho namin, sana we get this. Sana, we're hoping and praying that we get this opportunity po sa sili. Marami naman naka-jackpot, di ba? Marami. Meron ho sa inyong nakabili ng fortune. Siguro. Napanood mo ba yung episode na Ampalaya? In 1 hectare, kumita siya ng 2 million, parang something like that. Ang daming alam niyo yung isang magaling na yung salesman. Salesman siya. And then he started farming sa inyo. Yung episode nyo to siguro mga 3 years, 4 years ago. Tapos yung sinasabi niya na
nakatulong sa kanya yung pagiging salesman niya. In Abra. In Abra. Oo, galing din yun. Magaling siya, boss. You know, like, that's actually very inspiring. Yan yung unang pinapanood namin bago kami mag-start mag-farm eh. Oo. So, Ang galing din nun. Ang linis ng farm nun. magaling. Walang tapon, meron siyang baboy, meron siyang manok, meron siyang ganito. Tapos ang sabi niya, ang natatandaan ko doon, kailangan risk taker ka. So, Mas gusto niya pag bumabagyo. pag bumabagyo, gagalingan niya. Gusto sana namin nun, pero mukhang kulang pa kami sa experience. Pero nakita niyo, boss, kanina, no? Yung dinaanan ng bahay, yung mga sili namin. Oo. Nung una, ninervyusin ka agad kami. Oo. Parang, nako, patay na, kawawa na kami. Pero kanina nakita niyo si Mike, si June, Malakas si, si Chris. Oo. Confident lang sila na, sige, meron tayong gamot na ilalagay dyan and lalagyan natin ng tusok yan. So, hoping that, at ako, boss, I think it's our time. Lipat muna ko kami sa maganda yung usapan pero kailangan namin lumipat sa house. Lumalakas na yung Malakas na yung ulan. Pwede ito sa farm nyo, itong ganitong klaseng bahay. Actually, malaki na to. Kasi gusto ko tiny house talaga. Well, eto boss, ito yung house, tiny. Pero yung veranda, malaki. Para flat, kasi boss, ang laki ng lupa nyo eh. Yun yung question ko minsan, yung building a tiny house. Parang, tapos ang mura ng gamit. Indigenous material. Tapos gusto nyo from the city, pupunta kayo doon to relax. Boss, pag tiny house, cramp, yung gamit nyo, masikip kayo. At least, maganda yung weather sa farm nyo, yung malaki lang yung veranda. Yung mga farmers natin, kasama natin, yung bang, para bang, kasi boss, ang difference is, walang masyadong difference. Yung, pag nag-build ka ng bahay, ang difference sa per square meter, 25,000 per square. Yun na yung pinaka low end, no? Ngayon, 45,000 per square, 50,000. Boss, if you build a farmhouse, you're only talking about 3.5 per square. So, kung gusto mo ng tiny house, sasama mo yung family mo, baka mamaya mahirap silang i-convince. Kasi, andito ako sa city, komportable ako, and then dadalhin mo ako dyan sa house tiny. Pero, the cost of yung, yung to build a farmhouse or yung konti lang ang difference. Maybe a difference of 20,000 is already a difference of 20 square meters. So, I would suggest, para baka mamaya mahirapan mo convince yung mga daughters mo na spend time. The idea is, let's live there. So, I would suggest to make it like yung siguro yung kwarto, small, but at least a veranda o yung a good kitchen. And then pag kami bisita, like today, matutulog ka dito, si Henry. Hindi naman 5-star, di 3-star, pero this one, komportable. So, babalik ka. Siguro, I think the idea is to convince your family to spend time with you in the farm.